There's a fire starting in my heart. Anak-anakan Oh ko. my God, I love you, Mom. Diyos ko, parang di ko pa sonay. Hindi. Nagla-live na kami, tapos walang bumibili. Pero ang daming viewers. Okay, pipili ako ng maswerteng bibili nito. Ikaw, bibilin mo to 250, isad mo na yung Gcash ngayon. Ganon siya. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Yun yung ina-explain ko sa mga tao na wala akong kailangan patunayan. Ako, yung mga sinabi ko totoo. Hindi naman na dapat ino-open to, pero para lang ma-explain ko rin yung side ko kasi ang tagal ko din talaga. Parang ang sikip-sikip. Ang dami pala talaga mga tao na maraming pinagdadaanan na hindi natin alam. You know, the things that we say, really, they hold a lot. Inopen niya yung darkest moments niya ng buhay niya sa akin. At iyon sana yung gusto kong mangyari na ayoko na siyang lumabas. We could have had it all. Sa tingin mo, ano yung luxury para sa'yo ngayon dahil ikaw na si QD na hinahangaan ng maraming tao? Okay lang. Ayun, yung travel talaga. Bet ko talaga siya kasi nakapunta lang sa isang bansa, parang gusto mo na maya't-mayain. Do not be scared of showing who you really are. Kasi marami kang napapasaya. Marami nagmamahal sa'yo for being you. Rolling in the deep. Hi guys! Welcome back to another episode of Let's Talk About That. Meron akong special guest ngayon na kakaiba. Favorite ko to kasi anak-anakan ko to. Let's all welcome QD! Oh my God, hello guys! Oh my God! Hi everyone! Ang hirap magpanggap. Oh my God, anong pag-uusapan? Anong nangyayari? Kasi Wala lang, magbabaklaan lang tayo dito. laban. Ayan. Ginest ko siya kasi super close na kami. Yung mga special events ng buhay ko, ini-invite ko siya. So nakakapunta siya talaga sa house namin. I really like her character. I like her personality. And there's a lot more things that you need to discover about her. I love you, Mom! Diyos ko, parang di ko pa sonay. Hindi. Oh my God, first time ko kasi talaga na guest sa social, tapos kilala ko pa si Mami. Kasi pag si QD, medyo mabastos, kwentong kalibugan yung mga gusto. Pero pag si Self, classy, gano'n. People change. Yeah, man. Okay, bigyan natin sila ng quick background kung paano tayo nag-meet. Kasi lagi yung kasama yung mga pinsan ko tsaka yung mga friends ko na super close. Kinwento ka nila sa akin, ate, i-check mo to. Si Keki kasi sobrang funny and matutuwa ka. Usong-uso pa nun lagi mong sinasabi, dun sa malayo. Sa far away. Yeah. Doon ka sa gusto ko to, nakakatawa siya. Paano ka ba nagsimula sa social media? I started... Ang bilis. Diba ang arte? Alam mo talaga, gala mo ganun yung personality. Hindi, ano yun, pandemic. So ako kasi marami akong account na ginagawa. Kaya ako parang naging Queen of Ban. Kasi every time na gumagawa ng account, lagi siyang nababan. So ayun kasi yung mga panahon na dumudura pa ako pero hindi siya dura. Kasi ang akala ng iba, pag Queen Dura, dumudura ka. Yung question agad nila, hindi, sounds lang yun. Yun lang siya. Okay. So, lagi akong gawa ng gawa. Pero sinusundan pa rin ako ng tao. Kasi nga, siguro, sobrang natatawa sila. Diba? Self-compliment. Pandemic. Siyempre, di ba, ang mga tao nasa loob lang ng bahay. So, actually, yung una kong ginawang content, sayaw. Kasi may grupo ako eh. Hindi siya nag-trend. Miski pamilya ko, hindi nag-heart. Yung alam mo yun, yung parang wala talaga okay go. Hindi. Parang hindi siguro para sa akin yung content na sayaw. Okay. Kumakanta din ako. So, yung mga kanta, mga duet, ganito, ganyan. Tapos, ayun, parang gumawa lang ako ng video na punit-punit pa yung damit ko. Doon siya nag-start sa mga teacher. Yes. Tapos nakita ko parang nagbebenta ka online. Ukay-ukay, yun yung Beb Squad. Kasama sila Erna, Incesa World, tsaka si Dakota. Yes. So, nagbebenta ka ng mga damit. Yes. May pinakita sa akin, doon ako natawa kasi pinakita sa akin yung footage nung live mo. Mamimili ka. Oo. Ay, may kwento yan. Nagla-live na kami. Tapos walang bumibili. Pero ang daming viewers. Siguro 5,000, 4K yung viewers ganon. Tapos walang bumibili. Kahit isa? Oo, leche kayong lahat. Okay. Pipili ako ng maswerteng bibili nito. Ako na yung naghahanap. Okay, ikaw si Jomar. Ikaw, bibilin mo to 250. Isad mo na yung Gcash ngayon. Ganon siya. Kasi nanggigigil ako eh. Parang Ano ganon siya. nangyari? Ayun. Nagpapadala sila ng Gcash. Nagpapadala sila. Nakakatuwa. Tapos, pinapadala nyo talaga yung item. Yung iba, sinasabi nila na, QD, wag nyo na ipadala. Pag binakita na lang kayong In need. na kailangan ibigay nyo na lang, ganito, ganyan. Sabi mo, kasama mo nun sila Erna, sila Sesa.
tsaka si Dakota. Yeah. Saan kayo nag-start? Wala pang TikTok noon. Parang nag-aaral pa lang kami. Magkakasama na kami. So ayun, punta tayo dun sa nag-meet tayo. Di ba sabi ko nga tuwa ako sa'yo? Kasi parang model ka na nila Glenda. Ni Glenda tsaka ni Shed. Tapos ka-chat ko si Shed kasi may in-order siya. Parang magpapasko rin yata yun or something. Sabi niya, Mami, kasama ko po si QD. So, sobrang tuwa ako sa kanya. Nagpadala ako sa kanya ng something. Sabi ko, ay gusto ko yung batang yan. Nagpadala ako, di ko na matandaan kung ano yung pinadala ko sa kanya. Basta sobrang tuwa. Bag na kitsune. Oo, tapos may mga kwintas, lahat madami. Simula nang tawag niya sa akin, Mom, talagang anak ko siya. Kasi rich. Diba? Talagang Parang ganon. deserve. So then, nag-meet kami sa BGC. Yung unang-unang luxury mo galing sa akin. Sabi mo sa akin. Sige, kwento mo sa kanila. Eto, parang iniisip ko ba before ako hindi ko siya talaga makikita sa sarili ko na magkakaroon ako ng ganyan. Kasi maano ko lapag ko lang yan. Ito pala kasi talagang iniingatan sila. Nalaman ko na kasi nga, si Mami, ang dami talaga sabi ko, na-amaze ako. Doon pa sa bahay niyo before. Oo, sa lumang bahay. Parang okay na social na mamahaling mga ganon. Sobrang dami. Sabi ko, oh my God. Tapos nung nalaman ko pa yung presyo, ganito pala. Parang isang sapatos pa lang makakagawa ka na ng negosyo. Parang ganon. Sabi ko, oh my God, hindi ako bibili niyan. Tapos itatapa ko lang sa lupa. Tapos ngayon, talagang yung value, yung happiness na nare-receive natin dun sa mga bagay na yon na pag nakukuha natin, yung saya natin, iba pala talaga. Kasi na-expose ka na rin sa kanya. Bukod sa nakatanggap ako, si Catherine Bernardo, may ganon. Tapos nagulat ako, oh my God, parehas kami. 2023, usong-uso yung Ami Paris ng mga shirts, yung mga hoodie, mga sweatshirts. Tapos nung na-receive niya yun, kulang na lang yata umiyak siya. Kumain kami sa Japanese restaurant. Isang beses ko lang siya nagamit sa Metrocine pa. Di ba bongga ang Metrocine? Doon ko siya ginamit. Sabi ko, ito talaga yung gagamitin ko. Photoshoot siya ng mga sikat na artista, magazine. Sabi ko, ano yung Metro C? Yes, that was it. Metro Magazine! Kasi lahat dapat naka-heels. Okay. Yung heels, 6 inches ba yun? Meron naman ako. Binigyan Ako lang ka ang ng nakaganon. shoes? Oo. Binigyan Yes. ka siya ng shoes na Miu Miu na platforms. Ayaw daw niyang gamitin kasi daw niya ma-envision yung sarili niya ginagamit yun. Tsaka parang ang mahal para itapak lang sa pero iniingatan ko yun, naka-display. Sa tingin mo, ano yung luxury para sa'yo ngayon dahil ikaw na si QD na hinahangaan ng maraming tao? Okay lang. Ayun, yung travel talaga. Bet ko talaga siya kasi nakapunta lang sa isang bansa, parang gusto mo na mayain. Tsaka iba talaga, parang pag nandun ka, oh my God. Na-open kasi yung eyes mo sa ibang way of living. Nakikita mo yung mundo. Hindi ka confined dito lang kung saan yung meron. Hindi ko sinasabi na hindi okay na nandito ka lang because there are also a lot of people na hindi pa kaya right now. In the long run, that's your dream eh. So, in the future, pag kaya mo na, gagawin mo. And ako na mismo nagsasabi, kahit sa mga anak namin, ginagawa namin to palagi. We make it a point na napapag-travel namin sila because of the experiences. The experiences in itself can make you rich. Rich in experience, rich in memories, rich with the things and the value that you create with your family or the people that you travel with. Can you say na yung content creation, na bago niya talaga yung buhay mo? Super. Siya talaga yung parang wala dapat akong ganito kung hindi ako nagpatawa nung 2020, kung hindi ko pinapakit yung sarili ko, kung hindi ko ginawang katawa-tawa yung sarili ko. Gusto ko siya na ginagawa. Perfect niya na dumating sa akin kasi ayun, nabibili ko na yung gusto ko. Nakapagpatayo na ako ng bahay, ng studio. May sasakyan ako, may motor. Tulungan mo yung family mo. Yes. Ayun, pinagawan ko ng mas malaking tindahan yung mama ko. Kaya naging super close din kami ni QD. Marami siyang share sa akin about their personal life. One time, birthday ko yon, magkakasama kami nun. Hotel. Sa hotel, Okada. umiiyak siya. And doon ko na-realize na, oo nga, no, pure nga tong taong to. Hindi siya yung pinapakita niya lang. Yun nakikita niyo na funny siya, ganun talaga siya. Pero meron pang mas malalim na pinanggagalingan kung bakit siya nagsisikay sa buhay, kung bakit mahal siya ng maraming tao. Kasi may nakikitang something special sa kanya. And one thing that I really love about you have integrity. Kinikip mo yung word mo. Humanga ako sa kanya kasi pag sinabi niya na no, hindi ko yan gagawin kasi may conflict yan dito sa isa kong engagement, hindi niya talaga gagawin kahit ano pang amount of money. Napatunayan ko na yan ilang beses. Meron siyang loyalty. Kaya, and I love a person who's really loyal because I am a very loyal person on my own. Thank you, Mom. Ay, nahulog.
Ano yun? Eme. Napaka-OA. So, ayun. Isa rin siya sa mga sobrang thankful ako. Kasi ito sa totoong buhay, kailangan natin talaga ng isang tao na papayuhan pa rin tayo. Hindi ka magsasawaan, Yes. nagabayan. Ito totoo. ko kasi parang ate nila ako, yan nga sila, mga mom nila ako. Inaano ko talaga siya, ine-embody ko siya. So pinagsasabihan ko talaga wag may hindi magandang nagawa, nagme-message ako. Kasi may concern ka, may pagmamahal ka sa kanya. Punta tayo sa mga topic na alam kong very trending. Ito, trending. na-open mo na to dati kay Miss Karen, dear. Ito na ang kwento Eto. ng Shabu. Okay, hindi. Eme. Nalaman ko na yan before, even before lumabas to sa social media. Kahit pamilya ko hindi siya nalaman. Oo. Sa'yo Sa ko, akin una. Oo, sa Kaya akin iyak ako una. ng iyak, Day. Inopen niya yung darkest moments niya ng buhay niya sa akin, sa amin ng family ko. Ibig sabihin, ganun sila ka-komportable sa akin dahil alam nilang hindi lalabas yung secret na yun. At iyon sana yung gusto kong mangyari na ayoko na siyang lumabas. Pero ayun, lumabas siya. Dahil, shinare mo. Hindi. Sinabi kasi na, nagsasabuyan siya, gano'n. Oo. Naka-hurt ka pa rin ba pag inaasar ka ng ganun? Actually, trauma ko siya. Kinuwento ko siya. Talagang totoong na ganun kami. Pang MMK talaga. I mean, I diba? don't wanna go into the details anymore because that's very traumatic. Kahit ako nung narinig ko yung details nun, I was like, may ganun talagang tao na talagang ganun, diba? Kinuwento niya. So I don't wanna go dive into that anymore. But I think the reason why she shared it on social media is because she wants other people to learn from the things that they have experienced. Yun yung ina-explain ko sa mga tao na wala akong kailangan patunayan. Ako yung mga sinabi ko totoo. Hindi naman na dapat ino-open to, pero para lang ma-explain ko din yung side ko kasi ang tagal ko din talaga. Parang ang sikip-sikip. Alam na rin naman ng mga tao na yung totoong nangyari, yung away ba, parang stop na ganito ganyan. Hindi na to about sa kanya, sa mga tao na gusto ko na isipin nyo na hindi dapat ako. Kasi ako naglabas ako, lahat yun may pruweba, lahat yun totoo. 'Di ba dapat pag maglalabas ka ng statement, detailed. Ipakita mo sa mga tao na tama yung sinasabi mo. Yung mga tao yung mali na parang, okay, maniniwala ako dito kasi sinabi niya, sige, i-bash natin yung kabila kasi ganito ganyan. Tapos pag nalaman nyo yung totoo, bigla kayong, ay tama nga si QD, ganito ganyan. Ayoko lang ng ganong mindset. Ang dami pala talaga mga tao na maraming pinagdadaanan na hindi natin alam. You know, the things that we say, really, they hold a lot. There are a lot of things, there are a lot of struggles that other people do not realize other people are going through. Kagaya nun sa kanila, nung kinukwento ko sa inyo yung mga binabash nyo, I mean, nakikita nyo sila, tawa-tawa sila, lahat okay. Pero hindi natin alam, at the end of the day, what these words can cause or can harm, 'di ba? Kapag sila na lang, sabi nga ni Kuya Kim, spread a little kindness every day. Maraming matatalino. Pero meron pa rin talagang mga makikitid yung utak na parang ipinipilit nilang, alam mo yun, mali na. Okay, magpa-educate ka kasi kailangan matatama yan at ma-adapt mo yung tama, ganun. Pero hindi. Parang ako dito yung tama, ako dito yung boss. Parang ganun. Correct. Maraming ganun. General to ha. We're not pointing out people. We're just talking based on experience. Kasi hindi palaging happy-happy lang. And you know, this podcast is not all about just luxury. I made this podcast also to share lifestyle, to share my life experiences, to share the life experiences of the people that I want to be with on my podcast. But you know, it's nice, diba, to talk about those Totoo, things totoo. freely na parang matatanggal mo siya sa dibdib mo. Feeling ko, maraming makakagets, maraming makakaintindi kasi syempre, hindi lang naman tayo yung nakakaranas or Yes. maraming makaka-relate, marami. Life is very short. And life is fun if you choose it to be one. Sabi rin yan sa simbahan na happiness is a matter of choice. So, ikaw, ang dami mo napapasaya. Isa ako sa mga napapasaya mo. Ayun, Day. No, actually, nung nasa Taiwan ako, in-upload ko naman na yun, na-feel ko talaga yung lungkot talaga na parang walang social media, hindi ako nag-TikTok. Tapos parang sa Taiwan, bukod-bukod ng kwarto, mag-isa lang. Doon mo ma-realize na parang, oh my God, kailangan kong malagpasan to kasi kung hindi, Marami ka pa rin moments na nalulungkot ka pa rin. umiiyak ako talaga. Tumatawag ako sa mga kaibigan ko, umiiyak ako. Laban ka lang. Kasi Laban. alam mo, ang dami mong napapasaya, ang dami mong nai-inspire. I am so proud of you. Ang dami mo lang endorsements ngayon. I think that's also part of the luxury na hindi mo na envision before. Makakamit ko naman siya, pero hindi dito. Oo, hindi agad. Tinataha ko ngayong like dito sa social media. Tsaka hindi agad, matagal na proseso kasi kung hindi man dumating yung social media, feeling ko, nagtatrabaho ko ng ganito, ganyan. At dito sa Pilipinas, Day,
grabe yung sahod, sobrang baba. Di ka naman yayaman. Talagang blessing in disguise. Kayo. Proud ka naman. Kay Self, sobrang napaproud ako kay Self kasi nga, ang hirap talaga ng buhay dati. From Lalo where you sa were amin, from Day. Ay, before. Day, mapapa-ay-day ka na lang talaga. Kahit isang beses hindi ka makakain. Tapos ang ulam asin, ranas namin yung lahat. Ito ka na ngayon. Bea Boras ka na ngayon. Yes. Ay, mga kapeti! Emma! Bago natin tapusin tong interview natin, gusto ko marinig yung mga dreams mo pa sa buhay. What are your dreams pa? Ano pa yung nilook forward mo sa career mo? Siyempre, doon tayo sa pagkanta kasi yun yung ginagamit ko talaga nung hindi pa ako nagtitiktok. Gusto ko talaga maging singer. Pero totoo, magaling talaga siya. May boses talaga siya. Yes, feeling ko kaya ko siya. Kaya lang kasi, before, kaya ko siya tinigil. Merong dance contest. Tapos na kami sumayaw. Okay. First time ko lang din ito ikukwento sa dalang buhay ko. So, merong singing contest. Sabi nung isa kong friend, tara, sumali tayong dalawa, ganito, ganyan. Ay, tinahiya ako. Bilisan mo na, baka manalo ka pa doon, bakla. Sabi ko, hindi talaga, kasi tapos kakagaling ko lang sa sayo. Pagod ako, wag na bakla. Hanggang napilit niya ako, hindi napilit naman si bakla. Ang kinanta ko one day. Tapos, yung mic, walang ka-echo-echo, yung gano'n. Yung parang, tapos yung mga, yung mga nanonood, katabi mo lang din. Pumiyok ako, natalo ko. Hindi ko matanggap, Day. Sabi ko, hindi na ako kakanta. Pero binabawi ko po. Sampulan mo nga ako. Gusto ko Adele. Adele, Ole As. Mababa kasi yung Ole As. Oh, yung mas mataas. Apaka-feeling. Sorry. O syempre, gusto ko naman yung matcha-challenge ako. Yung mga bumpanes, yung gusto nyo ba yung mga 8-8. Rolling in the deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Diba? Ba? Wait, We could have had it all, rolling in the deep. what diff? Beef. Iba sa amin. Iba kasing school ko, beef. Hayaan nyo na minsan, syempre. Sorry, wakla lang. Diba? Beef. Paka-beef yun. Beef. Kasi nagugutom na ako. Sige, kakain tayo. Pag mamaya. Ano pang iba mong pangarap? Na luxury bag. Siguro Dior, ganon. Lady Dior. Yes. Bakit Lady Dior? May lady ba dun? Dior lang yun, di ba? Lady Dior nga. Ay, wag na yun. Ayoko nun. Yung handbag kasi, pinangalan yun kay, okay. kay Lady Diana. Okay. Kaya, meron ka bang tanong sa akin about luxury? Meron. Siyempre, ano yung feeling mo, yung pinaka-favorite mo na brand? Number 1, walang makakatalo. Unang tingin pa lang parang ito na agad panalo to, champion, first place. Mga favorites ko? Isa lang. Hindi marami eh. Wag na yung magtanong. Hindi. Number 1, Hermes, na parang in terms of value. Pero in terms of make, I love Delvaux. It's a if you know brand. Ang ganda ng leather, yung craftsmanship niya, yan. Tsaka Goyard, favorite ko yan, dalawa yan. In all fairness with Goyard, kahit tumaas yung presyo niya, quality never declined. Ay, hindi ko alam yung pangalawa. Alam ko yung Indian Delvaux, hindi ko alam siya. Ganda So, siya, yun. maganda siya. So eto, meron din ako isang question na sobrang feeling ko, general na lang. Kailangan ko din talaga at advice sa mga katulad naming, syempre, nangangarap. I'm really, really very proud of you. Ang advice ko sa'yo, number 1, is just continue doing what you're doing. Huwag kang matatakot na mag-fail. Huwag kang matatakot na matuto. And just be open. Be teachable. It humbles you. Life humbles you. Whatever you receive, be grateful. Do not be scared of showing who you really are. Kasi marami kang napapasaya. Marami nagmamahal sa'yo for being you. Ipagpatuloy mo yung kabutihan ng puso mo sa pamilya mo. Hindi mo kinakalimutan mama mo eh. If you still can, I know you want to, pagpatuloy mo pag may time kami pag-aaral mo, kahit pa isa-isang unit lang. Kasi I know college ka na. 'Di ba? Magka-college ka na. Even after all of this has died down. Yun yung isang bagay na hindi matatanggal sa'yo, yung education mo. Actually, pinagpaplanuhan namin siya ni Erna. That's really nice. Kasi alam mo naman na super susupport ko kayo dyan. Laging, 'di ba? Gustong-gusto ko yun. Basta dun talaga sa pag-aaral. I know that it's a harsh world we're living in, especially with your work, with what you do. Pero pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. As long as alam nyo wala kayong tinatapakan. Just carry on. Ikaw, si Erna, si Cesa, and the rest of your friends. And that also goes out for everyone who's doing content creation. I'll be here lang with you and I'll be at your back. I got you. Sa Sabi lahat. nga sa kanta, isang tawag mo lang, ay nandiyan agad ako. Parang di ba, wala namang kasensens pero napasok ko. Sorry, tao lang. Thank you.
Yun lang, parang isang word lang siya, pero alam mo na yung ibig sabihin, alam mo na yung meaning, alam mo na yung magyakap lang or magkita, alam mo yon yung dugso ng bugo kahit hindi naman talaga kayo tunay na mag-anak, talagang iba. Thank you very much for being with me today. Na-appreciate ko yung time mo, yung effort mo, at saka yung mga shinare mo. Always welcome. Talaga naman parang always welcome. Thank you for tuning in. I hope I've imparted something with you today, not just about luxury, but about life. I hope to see you guys again on the next episode of Lux Talk About That. Bye! Kisses.